Isang hakbang na lang, konting push na lang. Yan ang sitwasyon ngayon ng TNT tropang 5G at ni Coach Chot Reyes. Isang championship na ng Grand Slam na sila. 3 consecutive championships sa isang season. This could potentially be history para sa TNT. Pero kaya bang abutin ng signal nila hanggang dulo? Tingin ko, oo. Pero hindi magiging madali. Despite being the best team for 2 straight conferences, we all know na ibang ball game na ang All-Filipino Conference. And alam nating lahat na ang TNT, hindi sila yung flashiest team, hindi sila yung tipo na laging may highlights. Pero kung usapang disiplina, depensa at snipers sa opensa, yan yung specialty nila. Meron silang good mix ng veterans at mga players na either papunta sa prime or nasa prime na. And most of all, meron silang winning culture na talagang dadalin sila at magiging handy kapag nagkagipitan na sa mga crucial games papunta sa championship. And I think that separates them from a lot of teams kasi even yung series sa Ginebra, na alam naman natin on paper, hindi sila lamang pero nadaan nila sa puso at sa championship experience and poise. Pero syempre, hindi ganun kasimple. Hindi basta-basta lang na makakapanalo sila ng Grand Slam after nila manalo ng 2 straight championships. Maraming factors and maraming kalaban na nag-aabang para hadlangan sila sa gusto nilang mangyari. Kung titingnan natin ang TNT ngayon, they're one of the, if not the best defensive team sa buong PBA. Yung tipong kapag kalaban mo sila, parang ang hirap makahinga kahit na 110 points per game ka sa eliminations. Pag sila na yung ka-matchup mo sa finals, nagiging around 80, minsan nga sumi-60 pa. Sila yung team na kapag nagkamali ka ng isang beses, expect mo na meron 3 points sa kabila sa fast break attack nila. Speaking of 3 points though, meron silang mga snipers na kahit contested, yung kalahating half open lang, papasok pa din. Guys like Roger Pogoy, Calvin Oftana, Reynan Batak, and occasionally si Glenn Cubuntin. Automatic threat sa perimeter yung mga yon, providing more spacing para makadrive sila to the paint and collapse the defense and then kick out ulit sa shooters nila. Pero kung meron mang kulang, siguro yung depth nila. Hindi ako magugulat kung gumawa sila ng moves bago magsimula or during the Philippine Cup para ma-beef up yung rotation pa nila. And honestly, wala akong problema doon. And masisisi mo ba sila 1 championship away na lang from a Grand Slam? Syempre, hindi magiging madali pa rin yung title run. Merong ilang potential contenders na haharang sa kanila. Una, andyan yung Meralco Bolts, ang defending champions ng Philippine Cup. For Meralco, ang laking bagay for them these days yung improved play ni Bong Quinto, giving them a much needed boost offensively kapag hindi ganong effective yung guard play nila with Newsome and Banquero. Si Bong Quinto kasi is more of a do-it-all guy pero grabe yung improvement niya offensively and yung scoring department niya. Isa sa mga 3-level scorers for Meralco. Pangalawa ay ang Converge Fiber Xers. Hindi ito typical contender pero tingin ko sila yung dark horse. Solid kasi yung young core nila. Solid din yung front court rotation nila with Balti and Arana. And talented yung lineup yung collection ng players nila overall. They have Shawnee Winston, si Stockton, and even guys like Brian Santos, diba, na stretch big. And most of all kasi kita ko meron silang grit. Yun yung meron sa Converge. Kaya nilang sumabay kahit sinong kalaban. At parang unti-unti kasi mas lumalabas pa yung laro nila every time I see them play. Pangatlo ay Barangay Ginebra. Okay, not the best time to talk about them kasi kahit na stack team sila, olats pa rin sila ng finals. Pero pagdating kasi ng All-Filipino, alam nating lahat kung ganong kalalim at katalented ang Ginebra. Kahit anong sitwasyon pa yan, hindi pwedeng i-count out. Pero ito talaga yung problema kasi nila ngayon, identity crisis. May mga bagong pieces, pero parang hindi nila alam kung paano nila gagamitin ng tama. Pero kapag nahanap nila ulit yung groove nila, or they probably ditch the triangle again, kagaya nung ginawa nila nung Bay Area era nila, alam nating delikado sila for TNT kasi alam mo yun, 7 games and ang nag-change lang naman ng serye, yung crucial play ni Glenn Cubuntin at ni Reynan Batak nung Game 7. So, I understand na ang sayang pagtawanan ngayon ng Ginebra pero there's still a threat for TNT's Grand Slam run. So, ang personal opinion ko bilang isang fan ng basketball, sobrang excited ako kung paano to magpe-play out. Gusto ko manalo TNT, hindi dahil sa, fan ako or what or anything. Walang kahit na anong meaning. Pero bihira kasi lang na mangyari yung mga ganitong sitwasyon. Grand Slam kasi sobrang bihira niyan. Special na achievement niyan sa basketball in general. Yes, we have biases. Pwede kayo mag-comment ngayon sa comment section ko. Sabihin nyo na ako si Barangay Breakdown. Bias ako. No problem. Pero for me personally,
gusto kong makita yung TNT to really compete and maybe, di ba, manalo sila ng Grand Slam kasi ilang beses lang ba may chance ang isang team to win a Grand Slam? It would be nice to see this TNT team finish their season with a Grand Slam kasi deserve nila eh. Grabe pinagdaanan nila. Deserve nila yung Grand Slam na to if ever they win it. Kasi ang grabe yung pinagdaanan nila. Grabe yung championship nila, especially yung pangalawang conference which is yung Commissioner's Cup. The fact na nanalo sila doon, parang automatically deserve na nila eh, no? Parang yung panalo pa lang nila ng second conference, they already earned the right to be Grand Slam champions for this whole season. Kaya kung maggawa man sila ng kung ano-anong trades, parang okay lang, go lang. You guys deserve it. Go ahead.